Maliliit pero maipagmamalaki ang obra ng isang artist mula sa Nueva Vizcaya. Ang ginagawa niya kasing diorama, sumasalamin sa nakatagong malalim na kasaysayan ng isang lugar. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. May makalumang mga gusali, simbahan, landscape pa. Kung titignan, gusto lang ibabalik ka sa lumang bayan ng San Jose, Batangas. Pero replika lang ito ng kasaysayan ng lugar. At ang diorama na ito, gawa ng artist mula Nueva Vizcaya na si Julius Paladin. Babago sila. Darating yung time na nagbabago na po. At least man lang na pag nakita nila yung diorama is, ito yung dating mukha niya. Una na rin ang nagawa, ang miniature version na Mangili Tindahan Historical Nature Park. Gumagamit siya rito ng iba't ibang materyales tulad ng plywood, glue at mga popsicle sticks. Ang kanyang raw pinagbabasehan sa katutak na lumang litrato ng lugar. Para sa pinakatamang detalye, inaabot ng 2 hanggang 5 buwan ang paggawa ng isang diorama. Depende sa komplikasyon nito. Ang presyo ay nagsisimula sa halagang 8,000 piso. Kailangan mo talaga ng reference po. Hindi lang iisang picture. Dapat kailangan ng right side, left side, top view po. Yun yung pinaka-importante para makuha mo po yung 360 view ng gusto mong gayahin. Higit pa sa kanyang malikhaing paggawa, ang mga diorama ni Julius ay nagsisilbing paalaala ng diwa at kasaysayan ng mga lugar na kanyang nililikha. Ito ay hindi lamang sining, kundi isang paggalang at pag-alala sa nakaraan. Malaking tulong po yun para makita po yung dating lugar. Lalo-lalo na po pagka yung lugar na is wala na. Wala na sa itsura. Ang mga diorama ay hindi lang basta-basta miniatures na pan-display sa bahay. Ito ay mga kwento na nakaraan na muling binubuhay sa malikhaing paraan. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Alamin natin ang iba pang detalye tungkol sa diorama ni Julius mula kay mobile journalist Ivan Tarinque. Ivan, ano yung nag-udyok dito kay Julius para simulan ng ganitong proyekto? May significant event ba sa kanyang buhay na naging dahilan, lalo na hindi biro ang pagbuo at paglikha ng isang diorama? Actually, Pops J, 2019 nang nagsimula siya. Pero way before, bata pa lang na siya. Mahilig na daw talaga siya sa gumawa ng mga miniatures. No? Pero kaya ngayon, nagkaroon siya ng trabaho at nagkaroon ng income. No? Saka lang daw niya nagkaroon ng pagkakataon para i-pursue yung passion niya talaga sa paggawa ng mga miniatures na ito, Pops J. At isa nga dun, actually, nakwento niya, Pops J, no? Parang may isa siyang ginawa na local na lugar sa kanila, no? At yun nga, nakita niya yung importance na bakit kaya hindi ko gawin no, yung mga ganitong bagay since yun nga, mabilis nga, nagbabago yung itsura or landscape ng lumundo ngayon, Pops J. Mahusay, no? At sumasalamin pa siya sa kasaysayan, no, ng isang lugar. Paano pinipili ni Julius yung mga lugar na gagawa niya ng diorama? Actually, Pops J, halo-halo. No, may ibang nagpapa-commission. Okay. No, meron din naman siyang pinipili yung parang sentiment, may value sa kanya. No, at yung iba naman talaga historic na mga lugar, no, Pops. So yun yung Pang museo, pwede ba yun? No. Actually, Pops, pwede. Oo, no? o gumagawa talaga siya ng gano'n? Gumagawa talaga siya, Pops, no. So depende talaga sa kung ano yung magustuhan ng kanyang puso, no. Pero Pops, no, usually kasi matagal yung proseso nung paggawa nung mga miniatures na ito, no, hindi lang ilang araw kundi months yung itinatagal sa pagbuo ng mga ganito, Pops. Buwan talaga, ha? O Ivan, halimbawa gusto ko magpagawa sa kanya ng diorama. Nasabihin na nating paborito kong lugar, no? Nung kabataan ko na nabago na ngayon. Open ba siya sa mga commission-based projects kahit hindi institution, kundi individual? Yes, actually, Pops, Maraming lumalapit sa kanya. Maraming lumalapit sa kanya para magpa-commission, para gawin niya. Actually, puro ancestral house yung Nakita ko nga, may karamihan. maliit pa na bahay na ba ito? Ayun nga, Pops, puro ancestral house yung mga or mga private persons yung nagpapagawa ng commission sa kanya. Pero ang challenge kasi dito, Pops J, ay yung reference. Research. Yun, Pops J. Kailangan talaga kompleto yung reference materials na Para accurate. para accurate. Kasi isa yun, Pops J, sa challenge talaga sa paggawa ng mga miniatures na ito is dapat accurate yung ginagawa niya, Pops J. Ivan, ilan na ba ang kanyang mga obra at gaano na ba siya katagal gumagawa nito?
May ongoing ba siya na ginagawa sa ngayon? Ito ba, trabaho niya, halimbawa, may i-construct na building. Gumagawa rin ba siya ng gano'n? O di kaya yung bahay, di ba? Actually, ito Pops J, purely for art lang. No? Pero actually, itong si hindi lang siya yung hindi siya full-time artist, no? Isa siyang radio technologist, no, Pops J. So ito ay part ng hobby niya at yun nga, pero tumatanggap siya ng commission work Correct, dito, no? So ito part talaga to, pero yun nga, nagsimula kasi to talaga Pops J sa passion eh, no? Pero hindi ito yung full-time job niya. No, actually marami-rami na Pops J, no? So nagsimula siya 2019 at yun nga, yearly daw kasi tumatanggap siya ng around 5 na diorama works, no? Pero yun yung estimated niya, Pops J. Dahil sa detalye, mukhang mahal ito. No? Magkano ba yung pinakamahal na diorama na kanyang binuo? Actually, Pops J, base sa kwentuhan namin, no, umabot ng 6 digits, no? Pwedeng digits. umabot ng 6 digits yung mga Ako. dioramas na ginagawa niya, no, ni Sir Julius, no, Pops J. So, kasi actually, hindi lang naman, yun nga, nabanggit natin, hindi lang isang buwan, isang linggo ginagawa to, no? It took up to 6 months or more pa. Walang oras. Oo. Kasi napaka-detalyado, Pops J. Saka maliliit yung mga piyesang Oo. ginagamit, Pops J. Alright, nakakatuwa. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.